Happy Lord's Day, everyone! Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa isang buong linggong nagdaan, tayo po ay pinagpala niya ng mga pagpapalang umaapaw, kaya't halina't magsaya at magpuri't magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Bihag ng kasalanan,
Jesus, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo ang siyang naalala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. True giving happens when we give from our heart. Ang tunay na pagbibigay ay nangyayari kapag tayo ay nagbibigay ng mula sa ating mga puso. Hindi napipilitan lang o dahil kailangan. Sabi nga, if the heart is right, the price is right. Kapag nagbibigay tayo ng mula sa puso, dito din po natin nararanasan ang kasaganaang nais ng Diyos para sa atin. Hindi lang po kasaganaan sa pinansyal, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay. Sa mga nais pong magpadala ng inyong tithes and offering, maaari niyo po itong ipadala sa mga accounts na makikita nyo sa inyong screen. God bless us all. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pagsama-sama sa gawaing ito. Welcome po kayo sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sabayan niyo po kami sa ating sama-samang pagpupuri at pagsamba sa ating paghahandog sa ating Panginoong Diyos. Sa pagtanggap po natin ng communion, at maigi nating tanggapin ang mga salita ng Diyos na ibinabahagi. Mahalaga po ang nais ko pong i-share ngayong araw na ito para sa ating lahat. My topic is entitled, Who Will Be Hurt by My Unfaithfulness? Sino ang masasaktan dahil sa di ko pagiging tapat? Sabi ng aklat ng mga taga-Roma, 14, 7 hanggang 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay.
Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Magandang araw po muli. Pag-usapan natin ang isang seryosong issue na kadalasang napapansin natin sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Ang unfaithfulness o ang kawalan ng katapatan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging tapat sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating mga relasyon sa pamilya, sa ating simbahan, at sa ating komunidad na ginagalawan. Sino ba ang maaapektuhan kapag tayo ay hindi tapat? In the book of Romans, chapter 14, verse 7 to 8, it says, "For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord." Hindi tayo nabubuhay para lamang sa ating mga sarili. At di rin tayo mamamatay para sa sarili lamang. Maliban sa atin, may mga tao, may mga persona sa ating paligid at sa mundong ating ginagalawan. Mahalagang maintindihan ng bawat isa na ang bawat galaw at desisyon natin ay may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba, pati sa ating kapwa. Kapag tayo ay nagpupursige, may mga tao rin nahihikayat na magpursige din. Kapag tayo ay nagtatagumpay, may mga tao sa paligid natin na nahihikayat na magtagumpay din. Sa ating pagsisikap na umangat, sila din ay magsisikap na umangat. May mga taong nakatingala at umaasa sa iyo, sa akin, sa atin. Kapag tayo ay tumalikod, apektado rin sila. Kapag tayo ay hindi naging tapat, masasaktan din sila. So let us break down who will be hurt by my unfaithfulness. Unang-una, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, our God. Ang pinakaunang maapektuhan ng ating unfaithfulness o di pagiging tapat ay ang Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging tapat sa Kanya. We are called by God to be faithful to Him. Maging tapat. Huwag lang magtapat-tapatan, kundi maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya ay isang tipan, isang covenant relationship. Ang ibig sabihin ng covenant ay may kasunduan tayo sa Diyos. At ito'y hindi isang bagay na basta-basta lang, basta-basta bulang iiwat, bibitawan. Kahit na hindi tayo perpekto, tapat pa rin ang Diyos sa atin. At inaasahan niya rin na magiging tapat din tayo sa Kanya. Kaya tuwing tayo ay hindi nagiging tapat, binabaliwala natin ang pagmamahal at sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus. Pumipigil tayo sa Kanyang pagpapala at nagiging sanhi tayo ng pagluha ng Kanyang puso. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya at hindi tayo magbibigay ng dahilan para magduda siya sa ating loyalty sa Kanya. Nais ng Panginoon
magsikap tayong maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Huwag natin siyang iiwan, huwag natin siyang tatalikuran. Ano man ang mangyari, sikapin natin maging tapat sa Diyos. He will be hurt when we become unfaithful to Him. Who will be hurt by my unfaithfulness? Pangalawa, our families and loved ones. Ang ating mga pamilya at mga minamahal sa buhay, sila ay maaapektuhan. Kung hindi tayo tapat sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating mga personal commitments, whether it's in marriage, in parenting, or in our relationships, nagiging sanhi tayo ng pagkakagulo, pain, at pagkabigo sa kanila. Pwedeng mangyayari ito sa pamamagitan ng ating mga aksyon, mga salita, o kaya naman sa ating pagtalikod sa mga responsibilidad na dapat nating gampanan. Kung ang isang asawa ay hindi tapat, hindi lang ang partner niya ang masasaktan, kundi pati na rin ang mga anak at ang buong pamilya. Kung ang isang tatay, ang isang magulang ay hindi maging tapat sa kanyang responsibilidad na i-provide ang pangangailangan ng kanyang sambahayan, maraming masasaktan, may magugutom, may mapapabayaan. Ang unfaithfulness natin sa Diyos ay nagiging halimbawa rin sa ating pamilya. At sila ay nagiging biktima ng ating kakulangan sa pananampalataya. Kaya nga mga magulang, pakita natin sa ating mga anak na tayo ay nagpupursiging maglingkod sa Panginoon para sila din ay mahikayat at matutong magpursige na maglingkod sa Diyos. Ang kakulangan ng ating pananampalataya sa Diyos, apektado sila. Hirap din tayong mahikayat sila na lumapit sa ating Panginoon. Kasi nakikita ang unfaithfulness sa atin. Who will be hurt by my unfaithfulness, by our unfaithfulness? Pangatlo, the body of Christ, the church, ang mga mananampalataya, ang iglesia, ang mga Kristiyano na ating kasama, ay maaapektuhan din. Bilang mga Kristiyano, tayo bahagi ng isang pamilya at hindi lang sa ating mga personal na buhay nakasalalay, kundi pati na rin sa ating mga paglilingkod sa simbahan ng Panginoon. Kapag tayo hindi tapat sa ating commitment bilang miyembro ng body of Christ, kapag hindi natin ginagampanan ang ating mga responsibilidad, ang ating commitment sa church, ang buong simbahan ay maaapektuhan. Ang ating mga pagtanggi sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, mga pabigat na desisyon, pagtalikod sa calling at assignment, pagpapahinga muna, hindi na muna magpapagamit sa Diyos, ang mga iyon ay nakakapagbigay apekto sa kapatiran. Biro mo kung ginagamit ka ng Panginoon at ngayon nakaupo ka na lang sa isang tabi dyan. Ang ating kakulangan ng malasakit sa gawain at sa iba ay nagiging sanhi ng pagka-apekto nito sa kanila. Ang mga maling desisyon natin sa church, sa ating mga personal ministry, hindi lang nagdudulot ng personal na pagkatalo, kundi pati na rin ng spiritual damage sa buong komunidad, simbahan ng pananampalataya. Kaya ka niregaluhan ng Panginoon, kaya ka pinahiran ng Panginoon ng anointing, ng regalo at kakayahan upang ipagamit mo. Kung hindi ka na magpapagamit sa Panginoon, apektado yung mga kapatiran sa paligid mo. Kung ikaw ay isang worship leader, ikaw ay manunugtog, kung hindi ka natutugtog, sino ang tutugtog? Sino ang aawit? Kung hindi ka magpapagamit sa ating Panginoon. Kung ikaw ay isang connect group leader,
Inaasahan ka ng grupo ng mga Kristiyano na pupunta sa kanila. Kung hindi ka na pupunta, apektado rin sila. The church will be hurt by our unfaithfulness. Pang-apat, sino ang maapektuhan sa ating pagiging hindi tapat? Pang-apat, mga kapatid, we ourselves. Huwag nating kalimutan na ang ating sarili mismo ay maaapektuhan kapag hindi tayo maging tapat. Ang di pagiging tapat ay nagdudulot ng guilt, shame, at pagkakasala sa ating puso. We are left with brokenness and a sense of distance from God because you are not fulfilling His will and your assignment. Ang mga desisyon na magpabaya sa ating spiritual life, ang mga desisyon na iwanan ang ating mga personal assignment na binigay sa atin ng Panginoon, ay nagiging sanhi ng pagka-alienate natin sa Kanya. Di ba ramdam? Parang nagkaroon ng distance. Hindi lang ito tungkol sa feeling na malayo tayo sa Kanya, kundi ang epekto nito ay may long-term consequence sa ating spiritual health. Because you are not fulfilling your purpose on earth. Apektado nito yung authenticity ng ating commitment. Authenticity ng ating faith. Bakit ka tumigil? Ba't ayaw mo nung magpagamit kay Lord? Dahil may problema. Kailan matatapos yung problema yan? Kapatid, authentic faith ang kailangan natin na kahit may pinagdadaanan tayo, sige pa rin, naglilingkod pa rin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, it will affect even our testimony. Dati, ang tapang-tapang nating mangaral, sabi natin sa ating mga kapatid, magpatuloy tayo, magpatuloy. May pinagdaanan ka lang pagsubok. Tumigil ka sa paglilingkod. We will hurt ourselves, mga kapatid. Panghuli, who will be hurt by our unfaithfulness? Lastly, the world around us. Panghuli, ang ating komunidad at ang mundo ay naaapektuhan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging mga ilaw at asin ng sanlibutan. Sabi ng Mateo 5:13-14, Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tayo dapat nagliliwanag sa mundong ito. Kung hindi tayo maging tapat sa ating faith, sa ating paglilingkod, sa pinagagawa ng Diyos sa atin, paano tayo magiging magandang halimbawa sa iba? Kung ang mundo ay makikita sa atin ng ating pamumuhay, ay hindi natugma sa sinasabi ng Biblia, paano nila makikita si Kristo sa atin? Kung ang mga anak ay di na masunurin sa magulang, di na nagbibigay galang sa magulang. Kung ang mga kabataan na wala pang mga asawa, nagsasama na parang mag-asawa, the world will be affected. Kung hindi makikita ang Panginoon sa ating buhay, ang ating unfaithfulness ay nagiging hadlang sa pagpapalaganap ng good news at pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa iba. Mga kapatid, kung titingnan natin, ang unfaithfulness natin ay hindi lang isang personal na issue. Ang pagiging di tapat, ang pagiging unfaithful natin sa ating Panginoong Diyos, ang epekto nito ay umaabot sa ating Panginoon,
sa ating pamilya, sa iglesia, sa ating sarili, at pati na rin sa mundo. Kaya't mahalaga na maging tapat tayo sa ating pananampalataya at sa ating mga commitment. Unang-una na sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa ating sariling buhay, kundi pati na rin sa kaligtasan at pagpapalago ng ating kapwa. Tayo po'y manalangin, Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang at kawalan ng pananampalataya. Naway matutunan naming maging tapat sa iyo, sa aming pamilya, sa aming iglesia at sa buong mundo. Help us be faithful stewards of your love and truth. In Jesus' name, Amen. Magpatuloy tayo sa pagiging tapat kay Kristo. Dahil hindi lang tayo ang naapektuhan ng ating mga desisyon, kundi pati ang mga tao sa paligid natin. Fulfill your purpose. Do your assignment. Be faithful to God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Magsitayo. Taas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day! God bless you.